Bakit naman nagkaganon ang nangyari dito sa kay Kapeso at kay Doc Lab, no? Nagkakaroon sila ng iringan. And I don't think only Doc Lab, no? But siya yung nami-mention, si Dr. Lab. And just an observation, no? Well, maybe because si Dr. Lab na mismo yung tumanggi na content, no? Si Beyonce. I'm not too sure. Kasi merong live si Kapeso na nag-collab sila ni Beyonce. Pero bakit parang si Beyonce at saka si Dr. Lab walang collaboration? Observation ko lang po. I'm not implying anything. Nakita ko lang po yun. So, kaya nga po katulad ng sinasabi ko, baka it's the choice of them na para hindi lumaki yung issue. And with regards kay Kapeso at kay Beyonce, kasi nga, during that time, may mga ginagawa nila ng lab team. Kaya nga may Beyonce. So maybe, pinanindigan ng dalawa, that's why they have this live stream. Okay, but despite of those live stream na nakita natin okay naman sila, how come suddenly nagkaroon ng issue, no? Itong si Dr. Lab at si Kapeso, no? Na I don't know kung ito ba ay ginawa lang ng mga taong makikitid ng utak or yung pangunawa na gustong pag-awayin yung dalawa. Or is there really truth behind those allegations na merong alam talaga si Kapeso? No, remember, no, nagkaroon talaga ng matinding batuhan din tong si Kapeso at saka si Dr. Lab before. Diba? So, may mga sinasabi si Kapeso na parang ang dating nga, no, mukhang sinasalungat or may laman yung sinasabi ni Kapeso na according doon sa mga umuobserba, nagpaparinig siya sa mga taong nakapaligid kay Beyonce. And one of those ay si Dr. Lab. So, yan po yung aking bibigyan ng reaction sa content ko na to. At kung bago pa lang po pala kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, ito nga po, no? Allow me to share portion ng live ni Kapeso na wherein meron siya mga sinasabi na patungkol, no, sa isa sa live stream niya na nabigyan ng kulay, no? Dahil sa may sinasabi siyang parang no, ano bang tawag niya ron? Third person, no? Okay? So ito, pakinggan niyo po kung ano yung gusto kong sabihin. Tignan natin si Kapeso kung ano yun. Good morning to from Mami Violi Vlog. Alam nyo, hindi naman mahalaga sa akin na ako yung panigan nyo or what. Hindi naman ako humihingi ng simpatiya dito or kung ano man tulad ng iba. Sa kabila, mahilig humingi ng sa kabila, mahilig humingi or magpakita ng simpatiya para sila kaawaan ng iba. Pero pagdating sa atin, hindi po natin gawain yun. Ngayon, kung dahil sa live po kahapon, kung may mga nagkagulo man dyan, hindi ko na ako kasalanan yun. Kasi kung ano nakikita ng mata ko, at ano na-obserbahan ko, sinasabi ko talaga. Kasi marami nabibilog ang ulo. Sabi ko, ulitin ko. Iba po nakikita nyo sa harap ng camera, sa nangyayari sa likod ng camera. Naawa lang talaga ako sa pamilya. Pero alam kong maiipit sila. Dahil sa akala ng iba is yung mga tao nakapaligid dyan is solid talaga. Okay? So may laman po yung sinasabi ni Kapeso. No? Naalam natin, nagpunta siya doon sa diet, ba? To check yung kanyang kaso. And sa pagpunta niya, may mga na-obserbahan siya. And bukod sa observation na yan, for sure, no?
mayroon na siyang mga idea before because they know the person behind right now, no? Kay Beyonce. Di ba? And ang prominente dyan ay si Dr. Love na alam nating merong history silang dalawa. So, yun yung binibigyan ng kulay ng ibang tao. Maaring ayaw kay Kapeso, ayaw kay Doc Love, no? And sa mga binibitawang salita ni Kapeso, nagagamit ng mga taong nakapaligid based sa kanyang observation. Remember po, observation po ni Kapeso yan na pwedeng magkamali. No? So, doon sa mga nagbibigay ng ibang kahulugan, sinasabi nila kasi dyan sa live na yan, aaswangin, wawakwakin, no? At nag-uumpisang magtrabaho si Kapeso sa mga nakapaligid kay Beyonce para makuha si Beyonce. No? Kasi sabi nga nila, kung sino nakadikit kay Beyonce, sisikat, makikilala. No? Even though wala na siya sa kalinga. Imbe part siya ng antay. So, ang tingnan nyo po, no, para sa akin, try nyo pong i-analyze kung ano po yung nangyari before. Kung sino po si Dr. Love at kung sino si Kapeso before. Based po sa mga alitan nila, of course, nagbatuhan talaga yan. Doon nyo po malalaman kung anong klaseng tao yung mga taong nakapaligid kay Beyonce at anong klaseng tao si Kapeso. No? Yes, maaring yun yung first time niya, no, na pumunta sa diet at ma-meet si Beyonce and the family. No? Pero beside from that, no, ano ba yung mga naging history ng mga taong nakapaligid? Hindi lang po si Dr. Love, hindi lang po si Red Saint. Marami po yan na some are quiet. Diba? Hindi po natin alam. Ngayon, based doon naman sa mga sinasabi ni Dr. Love, it seems, no, parang feeling niya sa yung guilty. Wala pa namang sinasabi ata si Kapeso. Ang kay Kapeso, naoobserbahan niya. And may mga parinig siya. At meron daw siyang mga ebidensya. Pero, yun na nga, di ba? Observation. Kasi, mag-o-observe pa rin naman si Kapeso eh. No? Na, kumbaga, binigyan niya ng hint yung mga taong nanonood sa kanya at taong nanonood kay Beyonce. No? Yung Team Guapa, whatever team na yan, na based sa kanyang observation na kahit wala na sa kalinga si Beyonce, there are people, groups surrounding Beyonce na pwedeng ginagamit pa rin siya for their own benefits. No? Nagiging stand out si Dr. Love because alam natin na si Dr. Love yung sinasabi nga nag-scout, no, kay Beyonce. Okay? And if yung sinasabing solicitations, yung pag-direct ng pera papunta kay Beyonce, no, is much better rather than padaanin sa ibang mga vloggers or supporters, no? Depende po kasi yan para sa akin. Pero mas maganda talagang irekta ninyo, no, doon sa tulad kay Beyonce or sa pamilya Batalero, kung ano man yung gusto ng pamilya. But meron po kasi talagang supporters na they want something special, no, doon sa event, like yung birthday na parating ni Beyonce. Mayroon talagang mga sponsor na gusto magkaroon ng surprise. Ang mahalaga lang po kasi dyan, kahit yan po ay rekta kay Batalero or dumaan sa ibang vlogger or sa ibang supporters, ang mahalaga po dyan yung transparency, no, nung perang pumapasok. No? Yung kay Kapeso kasi gusto niya walang ingay. Nagdiretsan niya yan doon. Para nga naman kung ano't ano man yung mangyari, it's between sponsor or yung nagbigay at sila Beyonce. No? Unlike kung si sponsor, may vlogger or may other person na pinagdaanan, no? Middleman, no? Magkakaroon, yung middleman po na yan, pwede pong magkaroon ng problema. Pero, kung ang middleman naman ay transparent, no,
pwede rin naman pong mangyari na magkaroon ng pa-surprise or maipon muna. Okay, hindi po ako totally agree din naman na diretso, which is pero mas maganda nga kung diretso. Kaya lang katulad na sinasabi ko, merong iba na they are planning a surprise. Although kahit sinabi ni Beyonce na simple lang yung gusto niya. No? Kasi parang ako, feeling ko, no, parang doon, parang ang dating, nasisiraan or nabubutasan si Dr. Na yung about sa middleman. About sa middleman. Okay? Dahil nagkakaroon nga ng problema. So, ang kay Kapesong solusyon is straight away give it to them. No? And yun nga, yung mga paalala. Paalala lang naman ni Kapeso yan. Hindi naman ibig sabihin niya, kaya nga kinlaro niya, no? Kasi nga daw, may middleman. So, iniisip nila, man. Hindi po. Yun lang po kasi talaga yung terminology, no? Na, kumbaga, ginagamit in every transaction, no? Na kumbaga nakasanayan na yun. Hindi po ibig sabihin ng middleman, lalaki kaagad yung tinutukoy. Pwede din naman pong maging middleman ng babae. O, ang bakla. Diba? Ang tomboy. Kahit sino po. Kumbaga, yun lang po yung talagang name na ginamit, no? Sa dictionary. No? Na pag sinabing middleman, may third person involved sa conversation. Okay? So, yung medyo, ano po dyan, huwag nyo naman po kagad isipin na si Dr. Love yung pinatutong ko lang, no? Pero, there are some part nitong video na to na, kung baka kung isipin nyo, is pertaining. Kasi, malay nyo, sabi ba ni Kapeso, malang araw, merong bumalik. So, sino ba yung babalik? Di ba? Yung mga umalis. At sino ba yung mga umalis? Alam niyo na kung sino-sino yung mga yun. But, wala po siyang direktang sinasabi. No? Kung yun ay si Dr. Love talaga. Pero kung titignan nyo kasi yung live, hindi nyo alam kung pag ano yun, intindihin nyo rin yung live ni Dr. Love, it seems, no, na parang feeling niya rin siya yon. Pero wala pa naman po diba? Wala pa namang ebidensya, wala. Dahil si Kapeso nag-o-observe rin lang naman. Di ba? Kaya nga hindi siya makapagsalita. Yung nga lang, kumbaga, yung observation niya ngayon may cause, di ba? Mag-isip. Yung ibang medyo may kakitiran yung pag-iisip na isipin, no? Na si Dr. Love yung pinapatungkol. Okay? So, may ebidensya daw siya, no? Pero he will be waiting, no, for the right time na ilabas yun pag nangyari siguro yung iniisip niya. So, kung si Kapeso ba yan? Or si Dr. Love ba yan? Si Red Saint ba yan? Or someone, no, from the group na nakapaligid kay Beyonce ang tinutukoy ni Kapeso. May remember po, observation pa lang yan ni Kapeso. So, pwede siya magkamali. No? Kung ang observation niya, merong kalakip na ebidensya, well, that's another story for us to wait and see. Okay, yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to at hanggang dito na lamang. Maraming salamat.